Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mayroong minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 14, talatang 6. Ito ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, Diyos na mapagmahal, muli o Diyos ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na iniingatan mo kami sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo upang hilingin ang iyong patnubay, gabay sa aming buhay sa araw na ito. Ingatan mo kami sa aming mga gagawin, sa aming pagbabiyahe, Panginoon, pagpasok sa trabaho. Ikaw ang siyang kasama namin. Patnubayan mo kami, proteksyonan mo kami, Panginoon, sa daan, upang hindi kami mapahamak, Panginoon, sa daan, Panginoon. Dahil maulan, madulas ang kalsada, Panginoon. Proteksyonan mo ang iyong mga anak sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Aming inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon. Pagalingin sa mga karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon at pagpalain mo sila financially upang magamit nila sa kanilang hospitalization, pambili ng gamot, at iba pang mga pangangailangan, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho, nagtitiis na malayo sa kanilang pamilya, O Diyos, upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ingatan mo sila, Panginoon, sa lugar, lalong-lalo na sa lugar kung saan may giyera, merong hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Proteksyonan mo ang mga anak mo ito na hindi sila mapahamak, Panginoon. Ang balita, Panginoon, sa television na merong mga Pilipinong nadamay doon sa giyera ng Lebanon at Israel. Lord, huwag mong pabayaan ang mga anak mo, lalong-lalo na ang iyong bayan, Panginoon, ang bayang Israel. Tulungan mo po ang mga anak mo ito na makabangon sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. Amin din ininalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na naroon na sa ibang bansa, nagmamigrate, naninirahan. Ikaw ang siyang maghari sa kanilang buhay doon. Sa kanilang paninirahan, naway
ma-share nila ang salita mo, Panginoon, ang mabuting balita, upang ang salita mo ay lumaganap na sa buong mundo. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng tapang upang maibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, amin din inilapis sa inyo ang mga kaibigan namin na nawala ng bahay, tahanan, dahil sa sunog na nangyari sa kanilang lugar, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan doon sa lugar kung saan sila inilagay ng aming mga leaders. Bigyan mo sila ng mga pangangailangan po, Diyos. At proteksyonan mo ang kanilang mga buhay, lalong na, Panginoon, ang mga matatanda at mga bata. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, O Diyos. Namin din inilalapis sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga leaders dito sa bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang bawat leaders, Panginoon. Naway maghari ka sa kanyang mga buhay, O Diyos, upang ang kapayapaan ay maghari sa iyong bayan, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang aming mga leaders magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay upang matulungan ang mga kababayan namin na nangangailangan ng tulong, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaligtasan para sa kaluluwa. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Kaligtasan. Kung si Jesus, mga kaibigan, ang nag-iisang daan tungo sa langit, at bukod sa Kanya ay wala ng iba, ano ang iyong dahilan para tanggihan siya? Ang patuloy mong paglayo sa Kanya at ang patuloy mong pagtanggi sa inaalok niyang kaligtasan ay ang magtutulak sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Tandaan mo, kaibigan, dalawa lang ang patutunguhan ng ating kaluluwa. Sa langit o sa impyerno. Yun lang. Yun lang ang patutunguhan ng ating kaluluwa kung sakali namang bawian tayo ng buhay. Tanggapin mo, kaibigan. Tanggapin mo si Jesus at tiyak ang iyong kaligtasan. Yun ang pangako ng Diyos. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas upang magkaroon ka ng tiyak ng kaligtasan. Tanggihan mo siya at tiyak, kaibigan, ang iyong kapahamakan. Mamili ka lang. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas at tiyak ang iyong kaligtasan. Pero kung tanggihan mo siya, tiyak ang iyong kapahamakan, kaibigan. Di ba? Gusto kong pakatiyakin na kapag ako ay nakatayo na sa harapan ng hukuman ng Diyos, ay naipahayag ko sa sanglibutan na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay totoo. Ang mga propesiya tungkol sa mga huling araw ay kadalasang tumutukoy sa malalaking kalamidad tulad ng lindol, tagutom, o mga pagbaha na nauugnay naman sa malawakang mga kaguluhan sa ekonomiya
o politika. Ngunit may isang uri ng kapahamakan sa mga huling araw na tila ba mas personal kaysa hayagan, mas ukol sa bawat isa kaysa lahatan isang babala, na siguro mas angkop sa loob ng sambayan o simbahan kaysa labas nito. Nagbigay babala ang tagapagligtas na si Jesus na sa mga huling araw maging ang mga nakipagtipan, no? Maging ang mga nakipagtipan, ang mga hinirang ay malinlang ng kaaway ng katotohanan. Kung ipapalagay nating spiritual na pagkawasak ito, mga kaibigan, maaring magbigay liwanag ito sa isa pang makabagong propesiya. Isipin ang puso bilang simbolo ng sentro ng ating pananampalataya, ang kinalagyan ng ating katapatan at mga pinahahalagahan. Pagkatapos ay isipin ang pahayag ni Jesus na sa mga huling araw ay magsisipang lupaypay ang puso ng mga tao. Mga kaibigan, mga kasulidra, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang nakalalakas ng loob, mangyari pa, ay alam ng ating Ama sa langit ang lahat ng panganib na ito sa mga huling araw. Ang pagkabalisa ng puso at kaluluwa at nagbigay ng payo at proteksyon laban sa mga ito. Dahil diyan, mga kaibigan, napakahalaga sa atin noon pa man na ang Biblia, isa sa mga makapangyarihang salita ng Panginoon na panlaban sa mga problemang ito sa mga huling araw, ay nagsimula na sa dakilang talinghaga ng buhay. Ang mahirap na paglalakbay ay lalo pang humihirap kapag lumilitaw ang abo-abo ng kadiliman na sagabal sa pagtanaw sa ligtas ngunit makitid na landas na susundan ng kanyang pamilya at ng iba pa. Mahalagang pansinin na ang abo-abo ng kadilimang ito ay lumalambong sa lahat ng manlalakbay, sa matatapat at masigasig. Masasabi natin ang mga hinirang, no? Gayon din sa mas mahihina at mabubuhay ang pundasyon. So, ang pangunahing punto dito, mga kaibigan, sa kwento ay ang matatagumpay na paglalakbay ay nalalampasan ang lahat ng hadlang, pati ang pang-aakit ng ipinagbabawal na mga landas at pangungutya ng mga mapagmalaki at palalong nagsipaglakbay doon. Sinabi ng ulat na ang pinangangalagaan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Patuloy at masasabi kong masigasig, no? Masigasig na humahawak ng mahigpit sa gabay na bakal na tumutuntun sa tamang daan. Gaano man kadilim, kaibigan, ang araw o gabi, itinuturo ng gabay ang bakal na nag-iisang ligtas na daan. Tumingin ako
at namasdan ang manunubos ng sanglibutan na humayo siyang nangangaral sa mga tao. At namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman at yaong mga naghihirap sa lahat ng sakit at nasasapian ng mga dyablo at masasamang espiritu, at pinagaling sila, no? Pinagaling sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos, at pinalayas ang mga dyablo at ang masamang espiritu. Pag-ibig, pagaling, tulong, pag-asa. Ang kapangyarihan ni Kristo na labanan ang lahat ng kaguluhan sa lahat ng panahon, pati na sa wakas ng panahon. Iyan ang ligtas na kanlungang nais ng Diyos para sa atin sa sarili na naman o sa hayagan kawalan ng pag-asa. Ikaw, kaibigan, ay naging matapat. O, di ba? Naging matapat ka. Kaya nga, ikaw ay gagawing malakas, maging hanggang sa pag-upo sa lugar na inahanda ko sa mga mansyon ng ating Ama doon sa langit. Di ba? So, kaibigan, huwag ka nang mag-alinlangan. No? Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tiyak na langit ang hahantungan mo. Isipin mo, kaibigan, ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Ha? Ang lahat ng nangyayari sa mundong ito, hindi natin alam. Bukas, mamaya, makalawa, wala na tayo. Maging handa tayo. Maging handa ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na humarap doon sa Panginoon. Kung sakaling bawian tayo ng buhay. Kailangan natin, kaibigan, na sa langit ang ating puntahan, huwag sa impyerno. Pero kapag tinanggi mo si Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, ay may kalalagyan ka sa impyerno, kaibigan. Gusto ba natin yon? Di ba? Gusto natin yung magandang buhay. Maganda ang buhay mo dito sa lupa. Lalong maganda ang buhay mo doon sa langit. Pangako ng Diyos yan sa atin bilang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan. Ang salita, Panginoon, ang mga pangako mo, kapag kami ay tinanggap ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas, ang aming mapupuntahan ay ang iyong kaharian doon sa langit. Panginoong Hesus, salamat dahil ang pangako mong yan ay tinutupad mo, Panginoon. Panginoon, huwag matutunan namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan namin na makontento dahil hindi na mahalaga kung ito man ay malaki o maliit. Ang importante, Panginoon, ang biyayang aming natanggap, ito ay galing sa aming Diyos Ama na aming tagapagligtas. Ama naming nasa iyong mga kamay ang aming mga pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan ng aming Diyos na si Jesucristo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ka nawa ng Panginoon ang iyong mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang iyong mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.